ang pambansa ng Pilipinas.
pong minamahal na Gobernador, Governor Presbytero Velasco, sa ating pong Provincial Administrator, Sir Michael Velasco, sa lahat po ng mga members ng Sangguniang Panlalawigan, mga department heads, mga kapwa o kawani, isang malusog at magandang umaga po sa ating lahat. In behalf of Torrijos Municipal Hospital, pinabati ko po ang bawat isa ng maligayang pagdiriwang ng isa ng araw ng Marinduque. At this point of time, gusto rin po namin iparating sa ating minamahal na speaker na Congressman Lord Alan Velasco, ang aming taus-puso po masasalamat sa pagbibigay po nila sa amin ng pondo po para sa aming medical assistance for indigent patients. Ito po ay nagkakahalaga ng 500,000 pesos. Ito po ay ginagamit namin doon sa mga pasyente na mga wala pong pambayad, yung mga na-admit po sa amin na hindi siya pwedeng mag-avail ng PhilHealth dahil yung mga sakit po nila ay hindi po cover ng PhilHealth kasi dahil sa kami po ay infirmary, limited lang po ang mga cases na binabayaran ng patient namin. So doon po namin yung pinagpunan. At ganun din po yung mga pasyente po na mga emergency patient. Siyempre po, pag emergency, yan ay wala agad-agad na bubunot na pera. So yun po yung ginagamit po namin. At gusto din po namin iparating ang aming din po pasasalamat sa pagpapadala din po ng kanyang mga PPEs during the yung time na kita po ay talagang naghirap din sa PPEs at ganun din po yung mga pagkain na pinapadala niya. And ganun din po ang ating mahal na gobernador at provincial administrator na hindi po nila kami nakalimutang padalahan ng mga PPEs during that time and yung mga pagkain din po ng mga duties habang nagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Sa ngayon po ay ang mga proyekto naman po na ginagawa sa amin na ito po ay yung ongoing projects po na funded po ng ating probinsya. So yung pong aming Cadaver Holding Group malapit na po matapos. Ito po ay funded ng ating 20% po. At ito pong proyekto po ito po ay isa po rin sa mga requirements po ng DOH para po sa aming licensing. So yung aming din pong powerhouse po ay tapos na po. And yung din pong aming yung chlorinator po para sa wastewater discharge po, ilalagay na lang po yung chlorinator mismo. Ito naman po ay kaya po namin ito, i-request itong project na ito. Ito po ay kailangan sa DNR para kami po ay ma-issuehan ng discharge permit. And almost 3 years na rin po. So, isa po uling magandang umaga at sana po ay lagi tayong ligtas sa ating pang-araw-araw na buhay. So, tinatawagan ko po ang ating mahal na gobernador para sa kanyang mensahe. Maraming salamat Dr. Oblivias, Municipal Board sa Hospital, brother. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ay mabati sa ating mga gagaling na mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Si Majority Floor Leader Adeline Angeles, pakot po natin. Ating Senior Administrator sa SB, si Ted Caballes, pakot po natin. Of course, ang ating Mercy Review, Mercy Rehano Kumala, pakot po natin. Sa rin po Senior
legislator, si Puchi Rosales po, palakpakan po natin. And of course, ang ating magaling na bukal at ating tinitingnan lahat ng infrastruktura, si Melvin Cabo po, palakpakan po natin. Of course, nandiyan po ang ating provincial administrator, si Mike Velasco po, palakpakan po natin. Nandiyan din po ang ating napakagaling PD ng Marinduque PNP, Wilson Santos VI. Palakpakan po natin. Ang grupo ng mga ibang opisyalis ng PNP at lahat ng kagawad sa Marinduque PNP, palakpakan po natin. Ating ating mga provincial government department head, palakpakan po natin. Hindi po isa-isahin. At sa lahat po ng kawani ng PGF, Provincial Government of Marinduque, sa malakas ng palakpakan para sa inyong lahat. Bakit po natin sinisilibra ang 101st anniversary of the founding of our beloved province, Marinduque? Hindi po, isa po ay yan ang unang taon sa kinukonsider nating milenyo sa kasaysayan ng ating probinsya. Ang pangalawang importansya po dito ay ito po talaga yung culmination. Actually po, mga February 21 day for the 101st. Ano po? Ito po yung pagkatapos ng 100 years of the founding of the provincial government of Marinduque. Kaya po sinagawa natin ito. And then, more importantly po, kaya po natin ginagawa ito, ay kailangan po tayo magkasama-sama sa panimula ng itong susunod na milenyo ng provincial government of Marinduque. Dahil po sa mga hamon, sabi ito, hamon lang ng pandemya. Ano po? Hindi lang po yun, mas mabibigat ng mga hamon. Napakarami pa po na kasama sa paglilingkod sa ating mga kababayan dito sa Marinduque. Of course, ang importante po ay yung COVID. Nandyan pa rin yung COVID. At nakikita niyo po yung variant galing sa UK, medyo dumadami na ho. Ang isa pang nakakadagdag ng agam-agam, ay yun daw, Philippine mutant na rin tayo, Philippine variant na rin. Nakaya-discovery po tayo ng ating sariling variant. At dumadami na rin daw yun. So, dito naman po sa atin, kahit po nag-travel pa na tayo, sinikita natin yung pagpasok, meron pa rin pong mga sumusulpot na mga bagong cases. Ito, mga dalawang araw lang nakalipas, may 4 na naman po. At sa Santa Cruz at isa sa Magpod. So, maganda naman ho ang nagawa natin sa Provincial Task Force sa COVID-19 at si PA Mike at si Dr. Jerry at ng Provincial Health Office at ating mga Municipal Health Officers at Mayors at Barangay Public. Pero nandito pa rin po ang COVID. Kaya po, tinitingnan po natin yan. Yung vaccine po ay, alam po ay mga next year po dumating ito. Marami pong pangako yung mga pharmaceutical company. Pero hindi pa rin po talaga nilang masiguro yung darating na vaccine. At ang ito nito ay hindi kasama sa region na priority. May first batch po na priority. Ang bibigyan ng pahula ng national government. So, patuloy pa rin ang problema natin dito. Pero sa tulong po ng ating mga opisyalis, nandun po si Dr. Ancheta, ay meron po tayong molecular laboratory na rin na maitatayo at umpisahan na po yung facility. Bigay po yan ng Ayala Corporation. Sa ating mga pagkatrabaho, nakasungkit po tayo ng donation na yan. At sa tulong ni Speaker
gagamitin ko na po yung dalawang Zinc Expert, tapos yung talagang equipment sa molecular lab para po PCR test na tayo. Kurap, Ngayon lang po kurap kasi, lahat ng ginawa. hanggang ngayon, yung nasa ay 5 to 7 days bago dumating. Hindi namin po alam kung ano talaga kung resulta, ay dapat po tayo mag-analyze. Ano po? Pero pag naayos na po natin at tinitingnan po natin yan, bibilisan po, madali po tayo ng starte. Malalaman po natin within the day, negative o positive. So marami na po tayong ginagawa niya sa ospital. Nakapagbuhay yung elaborate natin. Meron COVID-19 ward na po yan. Ayos po yung sa bahay silangan dyan, silungan. At marami po tayong ginagawa. Pero pinapagpimay po natin ang hospital system dahil marami na po ang problema. Dahil kung gano'n ka-estrategiya at yung mga innovative na mga estrategiya po ginagamit na natin ay talagang medyo mahirap pa rin. Kaya sa ating medical service. Hindi lang po hawa ng pandemya ang ating hinaharap. Yung ekonomiya po. Kaya po, medyo komplikado po yung sitwasyon. Kaya po tayo nagsisilibrate dito. Hindi po talaga para magsaya Para po tayo magkasama-sama sa panahon ito. Para maghanap po ng mga bagong estrategiya. Lalo po kasi ang mabigat na problema ay yung ekonomiya. Kailan po tayo bubukas ng turism natin dito? Ito ang tinitignan Nakausap ko nga si Bishop Junior Marali. Natanong niya, kasi Holy Week, yung festival. Sabi ko po, Bishop, pag-usapan po namin, tignan po natin kung talagang pwede nang buksan ang ating mga borders. Po, sa mga kaibigan at mga turista sa March 28 yata ang isa ng Holy Week. So, pinag-aaralan po natin yan. We have to weigh the pros and cons. Ano? Pero yung ekonomiya, ayan po isang dahilan. Kaya po kailangan tayong magkausap, magkaalamanan, at alamin kung ano parang tamang mga paraan, mga magagandang paraan na epektibo para po mapabuhay natin kaagad ang ekonomiya. So, mamaya po ilalagay po natin yung mga ibang gagawin natin. No? Pero tama po ito, nakakaalis ang pagtugon. So, hindi lamang pagtugon sa pandemya, na talaga yung tingin ko po ay magtatagal pa po hanggang next year yan. Kasi po yung bakuna next year na talaga dapat ay yun po. Ako naman bilang national president ng mga gobernador, ay marami po akong nakakausap, patuloy po tayo sa pag-usap, at meron isang magandang balita ang nakita, meron nag-o-offer na kumpanya. Kaya daw sa headquarter, maramihang bakuna. Anyway, tuloy yung pagtutulog niyan. Kahit yung national government ay hirapan So hindi tayo nagpipili ito dahil yung bakuna at talagang maring solusyon para maging safe po tayo. Ma-open yung mga businesses, industries, at ang importante po ay yung tourism. At lalo po natin patikinan ang ating malalaking proyekto. Ano po? Yan. Yung ating malalaking proyekto po, kahit po ng pandemya, tuloy po ang galong ng ating mga department heads. Tuloy po ang galong ng ating mga kawani. Tuloy po ang pagbibigay ng tulong at pagtutok ng sangguniang panlalawigan. Kaya po, talaga nagkakakisahan po. Yung malalaking project po natin, kahit po, nagka-pandemya yung isa po ng mga inerya ng 2020, yung ating Malinluki water supply po, ay gumagalaw po yan. Nandiyan na po yung team ng luwa, at nakakuha na po yung malaki. Si Speaker Lord Alan Blasio. Palakpakan po ng ating si Speaker para makakahatid ang ating pasalamat. 420 million po. Uumpisa na po yung Malinluki water supply. Wala pa kong dalawang taon yan. Yung una pong pinuto natin sa Torrijos po. Sabi po doon sa Barangay Malinaw, aba, Diyos ko, para nag-fiesta at mga tao. Pagkatapos lang ng 60 years, ngayon pa lang sila magkakapagpili.
Ako na lang po yung Rios, pero yung limang bayan po ay ayusin natin ang tubig. Yung kuryente po, ay tuloy naman ang tulong natin sa Napobor, AGM Sol, at iniintindi na po natin yung new power supplier. Infrastruktura po, nagiging busy po tayo, kaya kailangan po talaga nagkakaisa at magtulong-tulong. Marami po, ang dami po yan po nitong 2020 ka. Kahit po si Speaker ay naupo lang ng halos siyempre, nagawa niya po paraan na makakuha ng maraming proyekto. Ano sa mga 122 po dito sa DPWH. Sa region po ay mga marami po. Hindi ko masiguro lang, pero mahilang lang po. At meron pa po tayo ng mga proyekto sa ibang ahensya. Yung expansion po ng Gatang Airport ay isang issue. Nakakuha po tayo ng 100 million. Bakit po expansion ng Gatang Airport? Panturista lang po na tayo sa pagsamanpala. Dinibigyan po namin yung Gatang Airport para maka-access ng regional flights. Para po ang turista diretso pupunta dito. Yan po ang ating po, infrastruktura po. Yung mga barangay po na ang daming tagal ng panahon dahil po dito sa buwan. Ang tagal-tagal na walang multi-purpose building o covered court. Meron na po naka-tinoka si Speaker Lord Alan Castro. Dati po, ang proyekto, bawat barangay. So kaya sinasabi ko po sa inyo to, kailangan po natin tutukan ang mga proyekto. Yung love loans po, loan assistance pension, medyo mabagal pa ang pag-proseso. Dapat to, by this time, dapat nakakakuha na din po tayo. Eh, ang tinitignan po natin, ang putangin, ay mga 8,000 this year. Medyo matumal, ay positive lang mo si Arman. Pero sinasabi ko po, ituloy natin ang ating pagsasakripisyo at magandang trabaho. Yan po, kailangan magkaisa po ang lahat ng ating mga kasama sa provincial government, mula sa department heads, at sa ating mga kawani, mga opisalis ng iba. Sama-sama po tayo, pakita po natin sa ating mga babayan. Hindi po tayo tumigil sa paggawa at pagbigay ng benepisyo sa kanila. Dalawa po lang sasabihin ko, labanan mabuti ang COVID-19, nandiyan po po yan, may house transmission pa po. Pangalawa po, yung ekonomiya, i-open natin kung hindi, kasi hindi po natin magagawa yan hanggang hindi po tayo tutulong. So yun lang po, at itong 101st anniversary, 101st anniversary. Pinapagin ko po sa inyo ang taus-puso kong pasasalamat sa ating sangguniang panlalawigan, nandito po, at yung iba pa po hindi nakaabot. Maraming salamat po sa sangguniang panlalawigan. Palapakan po natin. Pero marami na akong nagawa at palagay ko po ay patungo sa ekonomiya na recovery, meron pa po tayong hihingin na mga bagay-bagay, authorization, resolution, ordinance sa ating magagaling pong mga buwan. Palakpan po natin ulit. So, kung araw na ito ay nagpapasalamat po sa inyo lahat. Of course, kasama dyan palagi ang PNP. Hanggang ngayon po, si Colonel Wilson Santos, D6, at lahat po ng kanyang mga opisyalis at mga kasama. Hanggang ngayon po, napanatili niya, graduate agos po, talagang tinututukan po. In-service 63, nakatutukan na may-maintain po natin. Number 2, safest province in the Philippines na tututukan po. Of course, andyan po si Dr. Victoria. ASF pa rin ang probinsya ng Marinduque. Marami pa po tayo gustong masukin ng mga awards. Ano po? Susubukan po natin yung mga ibang awards. Hindi lang po sa environment. Andyan po ang ating Zero Waste Management Program na ilulusan na. Marami po. So itong araw na po ito, mula sa inyong gobernador, pagpatuloy po tayong magsakripisyo, bigay ang ating pinaka-the best na kakayahan, magsumikap para po tayo magagawa na mas marami pang proyekto at programa para sa ating mahal na kababayan.
Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless and keep safe. Mabuhay po kayo. Good morning everyone. I-update ko lang po kayo sa tropical depression. Tropical depression moving po turns northwestward and is now heading towards San Samar. We hope. Humihina na po siya and we're hoping na mag-dissipate siya into a low pressure area po habang madaan sa kalupan. So, kami lang po na threat na nakita natin ay bibigyan ito mga pagulan and we believe ang lakas po ng hangin ay hindi na ganun kalakasan. So, ipanatid po natin loob, hindi siya ganun kalakas, ang pagkakata natin ay yung challenge na ibibigay ng may boost ng tubig. Binapot ko ng mga gusto.
Magandang araw po sa ating mga kababayan. Kasalukuyan pong isinasagawa ang ilang mga aktibidades sa pagdiriwang ng 101 founding anniversary ng lalawigan ng Marinduque. At kanina po ay nagbigay ng pahayag si Governor at inaasahan po na magkakaroon siya ng ulat sa lalawigan mamaya pong hapon. Okay. Sa kasalukuyan po ay merong mga photo exhibit na nakikita po ninyo ngayon. Naka-live ka mamaya kay Gob, ha? Kasopa. Ito rin po. Sorry sir, nag-offline lahat ng game. Tapos ayaw na? Ayaw ko na. Ano po? Pero nandun lang yung file sa location. Pati mix mo sa? Yung yan. Nakalay ko na lang ako ng audio.
Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. Mga minamahal na mga kapatid, tayo ngayon nagkakatipon sa banal na araw ng ating Panginoon upang pasalamatan ng Diyos sa nalalangang biyaya na kanyang pinagkaloob sa atin bilang sanglalawigan, ang pagkasarili ng ating lalawigan. At ngayong araw na ito rin ay ating ding ginugunita ang kapistahan ng luglugan ni Apostol San Pedro. Dalawang mahalagang pagdiriwang na nagpapakita ng tungkulin ng gampanin at ng misyon. At upang tayo maging marapat na gumanap sa ating banal na pagdiriwang, ating munang aminin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa ating pagkulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinakikiusap namin, huwag mo ipahintulot na madali ng anumang mabigat na pagsubok. Kami naninindigan sa ibabaw ng bato si Apostol San Pedro na sumasampalatayang matapat sa iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsinutubo ang lahat at tainin po namin pakisuan ang kapatayan ng salita ng Diyos. Bilang saring matandang tulad ninyo, nasaksiyan ko ang mga paghihirap ni Kristo. Unang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksiyan ko ang paghihirap ni Kristo at nakakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamaman ninyong alagaan ninyo ang kawang pinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob. Hindi napipilitan lamang sapagkat yan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong mga tungkulin, hindi dahil sa masakim na pag-aangat ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwang maglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol, ay tatanggap kayo ng maningil na koronang di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon 2, Pastor ko'y Panginoon Diyos, hindi ako maglaraho. Pastor ko'y Panginoon Diyos, hindi ako maglaraho. Panginoon aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mahinang na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan. Pastor ko'y Panginoon Diyos, hindi ako maglaraho. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasin doon ako pinaakay. Kahit na ang daan ko'y tumata sa karunlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang lungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Pastor ko'y Panginoon Diyos, hindi ako maglaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang tulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, ng ulo ko ay lamisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaakal. Pastor ko'y Panginoon Diyos, hindi ako maglaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaak itataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mong lalagi at mananahan. Tugon, Pastor ko'y Panginoon Diyos, hindi ako maglaraho. magsitayo po ang lahat para sa pagbubuhay. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Noong panahon iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi ko ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aming Amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananalig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang pahintulot mo sa lupa ay pahintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Lingkod ka na lang ang Panginoon kasi Kristo na isipin ko lahat at ang gawin na nakabalik. Sabi ko na mahal na Governor, gusto ko ng last at sa mga kasama ko lang, at magkala ng mga kapal, mga ating malaligan, sa inyong lahat na mga kawalin ng ating pamahalaan at lahat ng mga narinig ko ngayon na nakikisa sa ating banal na pagdiriwang ng ating pagpapatid ng maligayang araw ng kasalukuyan ng ating dalawigan ng narinig. Napakaganda po na tamang tiyempo sa ating pagdiriwang ngayon. Sabi ko nga kanina ay dalawang mahalagang pagdiriwang ang ating ginagawa. Ang pagdiriwang ng kasalukuyan ng ating dalawigan at ang pagdiriwang naman ng simbahan ng kapiyastahan ng luklukan ni Apostol San Pedro. Parehong naglalarawan ng kapangyarihan ng tungkulin. So, ano kayong sinasabing luklukan ni Apostol San Pedro? Ito ba ay yung mismong upuan ni Apostol Pedro? Hindi po ito tumutukoy sa physical na material na upuan, kundi ito ay tumutukoy sa kapangyarihan na mamuno. Ang kapangyarihan ni Apostol Pedro na tinanggap sa ating Panginoong Hesus na mamuno ay muna na rin ng kanyang pagpapahayag tungkol sa ating Panginoon na nagtatanong, kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Kaya nga po, ang tawag dito sa pagpapahayag ni Apostol Pedro ay The Great Confession. No? Ang pinaka maringal na pagpapahayag tungkol sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaugnay ng ganitong pagbibigay ng katungkulan kay Apostol Pedro ay nagpapasaling-salin sa inang simbahan. Itong ganitong pangangalaga, ibig sabihin ng katungkulan ay yung kakayahan na pamahalaan ang tawan ay binigay ng ating Panginoon. Yung kakayahan na pag-isahin ang sambayanan na ipinagkatiwala ng Diyos. Yung kakayahan na tulungan at gabayan ang sambayanan na ibinigay, pinagkaloob ng Diyos sa namumuno. At ito nga ay si Apostol Pedro at ang kanyang mga kahalina. Maliwanag din ang binabanggit ng ating mabuting balita. Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito
ay itatayo ko ang aking simbahan at hindi makapananay sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. So ano ba yung sinasabing kahit kapangyarihan ng kamatayan? Yung posibilidad na magkamali, yung posibilidad na tumalikod sa turo ng Diyos, ng ating Panginoon, yung posibilidad na humiwalay sa itinuturo ng ating Panginoon Jesus. No? So yun yung isang bagay na ibinigay ni Jesus, hindi kailanman mawawalay si Apostol Pedro sa katuruan ng ating Panginoon. Kaya nga, isa ring bahagi ng panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad ay ang kanyang panalangin kay Apostol Pedro. Ikaw naman, Pedro, ay pinapanalangin ko upang maging tagapagpalakas sa inyong mga kasama. No? Yun yung panalangin ni Apostol Pedro o ni Jesus kay Apostol Pedro na manatiling matatag si Pedro upang siya ang magpatatag, siya ang magpalakas sa kanyang kasama mga apostol. Kaugnay ng kapangyarihan ni Pedro at ng sagupapan ng mga kahabiling ni Apostol Pedro ay yung kanyang kakayahang igabay ang sambayanan. No? Kaya meron po tayong katuruan sa ating mga simbahan na ang Santo Papa, kapag nakaupo sa kanyang lunggutan at nagtuturo, kailanman ay hindi siya maaaring magkamali sa katuruan batay sa may kaugnayan sa pananampalataya at moral. No? So yun lamang po yung dalawang bagay na hindi pwedeng magkamali ang ating Santo Papa. Sa isyu ng moralidad at sa isyu ng pananampalataya. Yung ibang mga bagay ay hindi sakop ng sinasabing ganoong katuruan ng kawalan ng pagkakamali. Ano po? So, yun yung isang bagay na sabi nga ay pinagtitibay ng ating Panginoon sa ating mabuting balita. Ano ang kahalagahan ng ganitong bagay? Kapag meron mong isang turo, kapag meron mong isang aral, nawawala yung pagkakapahagi. Yun yung pinapangalagaan ng ating Santo Papa. Ano? Na magkaroon ng iba't ibang pinaniniwalaan o kaya iba't ibang katuruan na magiging dahilan ng pagkakawatak-watak ng sambayanan ng Diyos. Kaya yun yung isang bagay na kaugnay ng kapangyarihan ni Apostol San Pedro. Ang panatilihin ang kaisahan ng simbahan sa pamagitan ng isang katuruan at isang paggabay sa sambayanan ipinagkatiwala sa Kanya. Ngayon nga na tayo ay nagdiriwang ng kasarinlan ng ating lalawigan, ito rin yung isang bagay na ipinapakita sa atin ng ating pagdiriwang ngayon. Bakit pinagkaloob sa atin yung kasarinlan ng ating lalawigan? Sapagkat nakita ng ating mga pinuno na ang ating lalawigan ay meron ng kakayahan na tumayo sa kanyang sarili. Sapagkat nakita na ang ating lalawigan ay meron ng kakayahan pamahalaan ang kanyang mga mamayan. Sapagkat nakita na ang ating lalawigan ay meron potensyal na paunlarin ang kanyang sarili na hindi na lubos na umaasa sa sabi niya ay sa ibang mga lugar upang patatagin ang kanyang sarili bilang isang bayan. So, kaya nagkaroon tayo ng kasarilan. Hindi na tayo umaasa pa, halimbawa sa Mindoro na dating pinapakitan ng Marinduque. Hindi na sa Quezon na dati pinapakitan ng ating lalawigan ng Marinduque. Kundi dahilan sa ating kakayahan na mamuhay na independente, pamahalaan ang ating komunidad, ang ating pamayanan, doon ipinagkaloob sa atin ang ating kasarilan bilang isang lalawigan. Pero kaugnay nitong kasarilan ito ay yung responsibilidad kung paano si Apostol Pedro ay mayroong responsibilidad sa sambayanan na pinagkatiwala sa kanya. Yun din yung ipinapaalaala sa ating pagdiriwang ngayon na bawat pinuno ay mayroong responsibilidad
responsibilidad na pangalagaan ang bayang ipinagkatiwala sa kanila. At ito'y maliwanag sa ating unang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Nang sabi sa ating unang pagbasa, "Ipinamamalit kong alagaan ninyo ang kapwa ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masapin na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katwang maglingkod, hindi bilang Panginoon ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastor, tatanggap kayo ng maningning na korona di kukupas kailanman." Yung hirap na naka-Christmas. Yung salamin na inalam, gawa ng hininga. So, napaganda noong paalaala ng ating unang pagbasa para sa mga pinuno ng ating pamahalaan. Hindi lang ng pamahalaan, kundi maging pinuno ng simbahan. No? Na kinakailangan nating gampanan ang ating tungkulin ng pangangalaga sa kawang pinagkatiwala ng Diyos. Sabi nga yung pamahalaan ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, walang bakit ng masakit na paghangad ng pansarili kapakinabangan. At kapag daw ginawa natin itong ganitong bagay na itinatagubilin sa ating unang pagbasa, tayo sa bandang huli ay pagkakamtin ng Diyos ng sabi marinig na korona hindi pupupas kailan. Ibig sabihin ay biyaya at pagpapala ng Diyos. No? So, ibaga, napakabigat ng gampanin pinagkakatiwala sa atin. Ano po? Ang kasarilan ay nangangahulugan ng responsibilidad, ng mabigat na tungkulin, ng maayos na pamamahala at panunungkulan. No? Kanina, inaalaala ko yung isang awit na mga kalipas na mga panahon. Sabi ko sa akin ay, nagkabantay sila ang mga aso ko'y sadyang kapag kakatiwalaan, hindi ko lang alam ang binabantayan kung ito bang amo o ang aking butukan. Sa isang napagandang paalala. So ano kayong binabantayan? Yung Pangulo o yung kanyang kapangyarihan ang binabantayan para kahapon. So ito yung isang mahalagang paalala sa bawat sa atin na sabi dito ay nagkakaisang pagtugon ng Balintokenya sa mga hamon ng pandemya para sa mga saganang bukas. So makakamit lamang natin ang tagumpay sa lahat ng ating mga hinahangad kung naroon yung ating kaisahan sa lahat ng ating mga gawain. Makakamit lamang natin ang ating mga minimitik at malalampasan lamang natin ang mga pagsubok kung tayo ay sama-samang kumikilos na mayroong isang layunin, isang hangarin. Kung paano si Apostol Pedro ay nilagay bilang pinuno ng simbahan upang mapangalagaan ang kaisahan at katatagan ng simbahan. Ganon din ang ating mga pinuno ay inilalagay din sa tungkulin upang siyang maging tagapamahala ng kaisahan at pangalaga ng kaisahan ng ating komunidad upang makamit ang iniliglig magandang bukas. Nawa ay maging gabay natin sa ating mga gawain ang paalaala ni Apostol San Pedro. Gawin ang tungkulin ng maluwag sa kalooban, hindi napipilitan lamang, wala ang masakit na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi ang hinahangad ay ang maglingkod ng buong puso sa sangkayunan. Magsistayo na po ang lahat para sa panalangin. Sa pagiging po natin ngayon, mga kapatid ko minamahal, manalangin tayo sa nating makapangyarihan upang sa buong daigdig
ay mayasin ang kanyang pagpapalang bigay, yayamang siya ang bukal ng tanang pagpapaspas ng buhay. Sa bawat panalangin ang inyong itutulungan, inihiling namin, tingin mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng nagtalaga ng sarili sa buong may kapal, upang sa tulong niya'y maganap nila ang panatag na inaalay, manalangin tayo sa Panginoon. Para sa kapayapaan ng mga bansa sa sanlibutan, upang sa pagkapawi ng mga nagbabantang kapahamakan, lahat ay pag-indapating pusa na kasamba sa ngalan ng Amang Banal, manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga matatanda na nagtitiis ng pangungulila at karamdaman upang sila'y makalalayan ng pag-ibig, nating maaasahan, manalangin tayo sa Panginoon. Para sa ating lahat na nagtitipon ngayon sa pagdiriwang ng banal, upang matutuhan natin paglabangan ang mga biyaya sa kasalukuyan na ibinibigay ng Diyos upang itulog sa ating mahalin ang talagang tatagal, manalangin tayo sa Panginoon. Ang namin mga pangyarihan, pagkain mo ng iyong habag at hinihiling ng iyong layan, upang ito sa buong dalangin at ang ipentiman ay magpatanggap mula sa iyong pagkakapagay, sa pamamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magkasalalaman ka. Amen. At sa tulong ng lahat, sama-sama mo tayo habang nagkakaroon. Manalangin kayo mga kapatid, upang ating pagdamali ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Sa iyong mga kamay, kapag Sa ating sa buong sambayanan niya. Ama namin ilikha, paulakan mo ang pagdulog ng simbahan, tagahain at dumadalangin, upang sa katagpuyon ni San Pedro bilang Paskon, kami makalamig sa iyong panganan walang hali, na siyang nagtungad ng pananampalatayang pinagdulog niya sa amin, sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin. Kita sa Diyos, puso at kita. Nasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. At sa iyong pasalamatan. Ang aming kapangyarihan, tunay lang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastor na laging mapagpupay sa mga kabilang sa hinihingang bukawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng hindi mga anak at pastor ng tanan. Ang mga pastor ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastor na pagpupay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel sa amin ng patuloy sa iyong pagpupay sa kalapitan
kami nagtutuloy sa iyong kalakalan. Natinig po tayo ng kayo ng may pagdaan. Ama namin banal, ikaw ang mahal ng banal, kalagalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Gawin mo banal ang mga kalooban na ito upang para sa amin ay mamanatawan mo ng aming Panginoon Hesus Kristo. Bago niya pinag-iisang pusang loob ng aming mundo, ginawang kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagkihan niya iyon ng abot sa kanyang pangalan at sinabi, tanggapin niyo lahat ko at kanin. Ito ang aking katawan, kaya ko para sa inyo. Ngayon naman, mga tao sa hapunan, hawakan niya ang kalis, ngunit kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang pangalan at sinabi, tanggapin ninyo lahat ko at inumin. Ito ang kalis ng aking ko, ng bawat walang magpapagkan. Ang aking dugo ay inutos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-aalaala sa akin. Gagawin namin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkakalaya at ng kabuhay ng iyong namin. Kaya nangyari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang tali sa nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat para kami iyong nangarapan at ngayo sa harapan para mag-iwal sa iyo. Sinasama namin kami magsasalsado sa katawan ng ulo ng Kristo ay mabubuhay sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Abalin namin po ang simbahan ng gamit sa mga daigdig. Gustusin kami sa pag-ibig kay Santo Francisco na ating Papa. Ibansagin ang tono na ang obispo ng tanang kapatid. Alalahanin ko din ang mga kapatid namin na dahil na may pag-asa, sila ay hindi mo buhay ay hindi na lahat ng mga pamana. Tawaan mo sila at pag-ibig sa iyo ng walanan. Tawaan mo ang pagkakataon ng lahat ng mga kasalo sa iyong buhay na walang lakas. Kaysa ng mahal na bilang na iwan ng natin Diyos, kaysa ng apostol ang lahat ng mga banal na nagmamay ng Kristiyanin ng pagtutubol sa iyo, may magliwang na namin ang pagbubuhay sa kararaman sa tao, ipanayimanan ng aming Panginoon sa Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng karagalan at pagbuhay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo hanggang sa walang hanggan. Sa pag-ibig ng mga nakagagaling ng mundo sa tulong ni Jesus, kapatuhan namin ang Diyos, kaya namin ng lakas.
kalooban ng kapayapaan ng araw na ligtas sa kasalanan kayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang ang mga natin kalulaki ng araw ng kapayapaan ng kapagkas ng Jesus Cristo. Panginoong sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aming kapayapaan ang binibigyan ko sa inyo. Pumayan mo ang pananampalataya at ang aming mga kapapasala, pagkalooban ng Panginoon kapayapaan ng pagkakais sa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo ang ampa sa kalamang. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. Mabigay kayo ng kapayapaan sa Kristo.
para sa panalangin pagpapakilala. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ito ng kapistahan ni Apostol San Pedro, kami ang kinabag sa katawan ng dugo ni Kristo, ang ginanap namin paikipagpalitang handog sa iyo ngayon ay maging panandang naglalahandawa ng pagkakais at kapayapaan sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalan hanggan. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Tapos sa ating pagdiriwang, humayo kayo